Good day, church, and welcome to His Life TV. This is Pastor Raf welcoming you to our Sunday worship celebration. This is His Life City Church, the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. And just in case po it's your first time to tune in with us, we would like to let you know that you are an answer to our prayers. And 1 John 3:16 says, "This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me." And while waiting po for the celebration to start, we encourage you to please share this link to your group chats, your feeds, and tag or mention your classmates, your workmates, even your family members para sabay-sabay tayong makapakinig ng word ni Lord. And also, we'd love to know where you're watching from. Kung taga dyan lang po kayo sa malapit, sa San Fernando, Angeles, and even in abroad, please comment down in our comment section para po makita namin at malaman namin kung saan kayo nanonood right now. Also, please be connected with our social media accounts. On your screens right now po, we will flash our Facebook, Instagram, Twitter, and even YouTube channel para po makapag-follow po kayo sa aming mga social media accounts. Handa na po ba kayo mag-worship kay Lord? Let me read to you Psalm 62:6-8. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Amen? My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock and my refuge. Trust in Him at all times. You people, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Let's bow our heads, let us pray. Lord, we thank you right now for your beautiful, beautiful presence. Right now, Lord, as we pour out our hearts to you, Lord, in singing songs of praise, Lord, I pray that we may be able to bless your heart and touch your heart today. We give you honor and we give you praise in Jesus' name. Amen. Let's prepare our hearts as we worship the Lord.
praise the Lamb upon the throne. Hallelujah. Deep within the grave, His broken body lay. The darkness thought that heaven was defeated, but Jesus broke them all. Death was overcome, and all the angels shouted, He is risen. The tomb was open wide. Soon a day will come, the skies will open up, and on the clouds we'll see the Lord descending. The gates will open wide, the dead in Christ will rise, and He shall reign in glory never ending. Behold the Lamb of God. the feet of Jesus, the greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we lay our crowns
at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Holy is the Lamb.
masdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
Sambahin po natin ang Panginoon. Ang pinakamainam, pinakamataas na karangalan para sa ating Diyos. Yes, Lord. Habang po kami umaawit, Lord, naaalala namin ang lahat ng iyong katapatan sa aming buhay. Lord, ang inyong kabutihan, ang inyong kabaitan, Panginoon. Ang inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw kailanman. Walang araw na kami po inyong pinabayaan, Panginoon. Kaya naman nararapat po kayo sa lahat ng papuri, pasasalamat, pag-ibig at pagsamba, Panginoon. Itinataas po namin ang inyong pangalan sa lugar na to. Wala kaming ibang sasambahin, Panginoon. Wala kaming ibang pupurihin, Panginoon. Wala kaming ibang itataas kundi ang ngalan mo, O Diyos. Dahil napakatotoo nyo lamang po sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po kayo na aming tanggulan. Kayo na nagtatawid sa amin sa lahat ng panahon. Kayo na hindi nagkukulang, Panginoon. Karapat-dapat po kayo sa lahat ng pasasalamat, sa lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Thank you, God, for hiding us, Lord, under the shadow of your wings. Thank you for covering us, protecting us, Lord, blessing us, Lord God. Thank you for rescuing us. Thank you for saving us again and again and again, Lord. Thank you for forgiving our many, many sins, Lord God. Thank you for loving us unconditionally, Lord. You are great and mighty, and you are worthy of all glory and praise. We give you glory, God. We give you glory, God. Thank you, Lord Jesus. We give you all the glory and praise, Lord. We love you in this place. And we honor you, Lord. We treasure your presence right now. We value you, Lord God. In Jesus' name we pray. And we all say, amen and amen. Praise God. Come on, the best clap offering to our God. Lahat po ng bilib na bilib sa Panginoon. Lahat ng talagang puno ng pasasalamat sa Diyos. Amen. Pakisabi naman po na malakas, God is good. Amen. All the time and all the time. Woo! Praise God. Praise God. Sino po yung napuspos, no? Amen. Sino po yung nag-enjoy sa presence ni Lord at ayaw nang tumigil? Na? Amen. Praise God. Kung pwede lang, no? Amen. God is so good. Ang sarap po sa presensya ng Panginoon. Minsan po pwede bang pakisabi sa katabi mo, buti na lang nandito ka. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Alam ko, handa na tayo sa salita ng Panginoon. Praise God. Bukas na bukas ang mga puso ngayon. Amen. Yan po yung power ng worship, no? Kapag ka talaga naranasan natin ang Lord, ready ng tamnan ng ating mga puso. Amen. Ng kanyang salita. I would like to start by sharing a short story. So during World War II po, ito nangyari. During World War II, there was heavy bombing throughout the night. So doon po sa lugar na yon, binobomba yung lugar na yon. So the frightened people stayed in trenches for protection. Naghukay na po sila, no, sa ilalim ng lupa, underground, para po magkaroon po sila ng safe place sa mga panahon ng pagbobomba. So one Christian lady remained in her own home. Hindi po siya lumikas. Hindi siya umalis. Nandun lang siya sa bahay niya and had a good sleep. Wow! Sa kabila ng bombahan, masarap yung tulog niya. Sino po dito ang nagkaroon ng good sleep kagabi? Ay, gift ni Lord yan. Amen? So the next day, her neighbors asked her, talagang takang-taka po, nag-aalala yung mga kapitbahay niya. Ba't hindi ka lumikas? Nasaan ka buong gabi? Nandyan ka lang ba? Paano ka nakatulog? Ang sabi po nila, takang-taka po sila why she slept through the night without fear. In reply, she quoted from Psalm 101. She quoted from Psalm 121. O, di ba? Malalim to. No, may verses na dala. May verses po na bit-bit. At yun po yung purpose ng pagbabasa natin ng Bible araw-araw. Amen? Para sa mga panahon ng bombahan, panahon ng gera, may nabubunot po tayo, di po ba? So, she quoted from Psalm 121. Sabi po niya, the protector of Israel never sleeps or slumbers. Hindi daw po natutulog o inaantok man lang ang Panginoon. The Lord will guard you. He's by your side to protect you. The Lord will protect you from all danger. He will keep you safe. From Psalm 121, 4-8. And then she added, sabi pa po niya, I believe that my God never sleeps,
So there's no need for both of us to stay awake. Sabi po niya. So, kung iniingatan ako ng Panginoon, gising ang Panginoon, wala lang. Okay na, kahit di na ako magpuyat. Nandyan si Lord. Amen? This morning po, I would like to share a word entitled, Perfect Peace. Amen. At lahat po ng gusto yan, magsabing Amen! Woo! Perfect peace. Alam niyo po, hindi po to fake news, ha? Totoo po yan at nasa Bible po yan. At yan po yung gustong ilagay sa atin ng Panginoon ngayong oras na to. Amen? Perfect peace. Our main text is from Isaiah 26 verse 3. Ang sabi po dito, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Posible po ba na magkaroon ng perfect peace sa mga panahong ito? Posible po ba magkaroon ng perfect peace sa gitna ng pagsubok, sa gitna po ng mga masasakit na karanasan sa buhay? Or para sa mga estudyante dito, tambak na mga school activities. Posible ba magkaroon ng perfect peace pagka ganyan? O sunod-sunod po o sabay-sabay yung mga problema, crisis na kinakaharap po natin? At ang sagot po ay yes, possible. That is what the word says. At hindi po ito katang-isip lang, hindi po ito fake news, hindi po ito para kilitiin lang ang tenga ninyo at i-motivate kayo, inspire kayo today. Galing po ito sa Bible, sa Word of God. Amen? For the followers of Christ, it's not just possible, it's normal. Amen? Para po sa mga anak ng Panginoon, it should be normal for us to walk in perfect peace, even in the midst of calamity, even in the midst of crisis and tribulation. Amen? Yes po, we will experience trials and difficulties. But God also promised peace of mind and heart. Napaka-consistent po ng Bible tungkol sa peace. Peace that will guard your hearts and minds. Peace that the world cannot give, ang sabi pa po ng Bible. No, bakit po? Because it is something supernatural. At ang tawag po dyan ay perfect peace. Amen? Meron pong isang king, itong king pong ito, nagkaroon po siya ng paligsahan, pa-contest, no? Para sa lahat ng mga artists who would paint the best picture of peace. So hinamon po niya lahat ng mga artists na mag-paint po sila ng isang larawan na nagpapakita ng kapayapaan. So many artists tried. The king looked at all the pictures, but there were only two he really liked. He had to choose between them. So yung first picture po was of a calm lake. No? Hindi po ito yon, pero para lang mas ma-visualize natin, okay? Tutulungan ko po kayo, ayan. Parang ganyan, pero hindi po yan yung painting, okay? So one picture was of a calm lake. Tignan nyo naman po yung calm lake. Ang sarap sa mata, di ba? Ang gaan sa pakiramdam. Ang gandang tinitignan. So the lake was a perfect mirror, for peaceful towering mountains were all around it. Overhead was a blue sky with fluffy white clouds. All who saw this picture thought that it was a perfect picture of peace. Ang sabi nila, ang ganda nito. Ito, talagang napapayapa ako pagka nakikita ko. The other picture had mountains too. May mga bulubundukin din po, may mga bundok, but these were rugged and bare. Halos makalbo na, halos mawala na po yung kulay ng mga mountains. Above was an angry sky from which rain fell and in which lightning played. So, nagngingit-ngit po yung kalangitan, ang dilim-dilim. Down the side of the mountain, ayan, parang ganyan, no? Down the side of the mountain tumbled a foaming waterfall. Meron din pong falls, pero this did not look peaceful at all. But when the king looked, he saw behind the waterfall a tiny bush growing in a crack in the rock. Sa likod po ng waterfall, doon po sa painting, meron daw pong in the bush, a mother bird had built her nest. Meron pong ibon at ang kanyang inakay. There in the midst of the rush of the angry water, sa gitna po na nagingit-ngit na kalangitan, talaga rumaragas ang tubig, talaga napakapangit na lugar, sat the mother bird on her nest in perfect peace. Pumipito-pito pa. Umaawit-awit pa kasama ang kanyang mga anak. No? So which picture do you think won the prize? The king chose the second picture. Because explained the king, sabi po niya, deeply touched, peace does not mean to be in a place where there's no noise, or there's no trouble, or there's no hard work. Peace means to be in the midst of all those things and still be calm in your heart. That is the real meaning of peace. Amen?
Ang Panginoon po, hindi siya nangako na walk in the park lang to, anak, fun-fun lang tayo. Hindi. The Lord doesn't promise an absence of trials in the world. But He does promise us His constant presence. Ang pangako po ng Panginoon sa atin na kahit ano pang pagdaanan nyo, sasamahan ko kayo. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Yun po yung pangako ng Panginoon. Amen? Kaya naman nagdudulot po yun ng lubos na kapayapaan sa atin kahit na nasa gitna tayo ng problema, trahedya sa ating mga buhay. Peace doesn't mean natural quietness. Hindi po ibig sabihin ng peace yung still lahat, okay lahat, ang ganda ng environment, ng paligid mo. Hindi. Peace is a state of being. Ito po yung kondisyon na nasa loob na kahit ano pa yung nasa labas, hindi natitinag. Amen? Peace is a state of completeness, soundness, wholeness, tranquility, total well-being, health and prosperity that produces rest. Kaya naman nakapahinga yung isip at puso mo eh. Amen? Dahil may kapayapaan. Pwede pala na kahit na may pinagdadaanan ka, payapang-payapa ka. Pwede po pala, posible po pala na kahit sunod-sunod o sabay-sabay yung mga problemang hinaharap mo, payapa yung puso't isip mo. Amen? Alam niyo po yung perfect peace sa Hebrew is shalom, shalom. Yan. In Hebrew language po kasi there's no degree of adjective. So wala silang pretty, pretty, or prettiest. Wala po silang ganon. So in order to give emphasis to something really important, kapag meron silang dinidiin, inuulit po nila. Truly, truly, makita natin yan sa Bible, di ba? Holy, holy. Shalom, shalom. And ginagamit din po nila itong pagbati at pagpapaalam. No? It's their hello and goodbye. Sampulan mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, shalom, shalom. Ayan. No? Hindi po ito basta wini-wish lang nila ng happiness ang isa't isa, no? Shalom, shalom po means a state of fullness and perfection. Overflowing inner and outer joy and peaceful serenity. Yan po pala ang ibig sabihin yan. And perfect peace is God's will for you. Amen. It's what God wants for you even during this time of crisis, chaos. Marahil inalaw po niya ang mga masasakit, mga challenges, mga trials sa buhay natin, pero hindi niya kalooban na mawala ang peace sa kalagitnaan po ng mga yon. Amen? Amen? Ulitin ko po yun, no? Marahil inalaw niya yung mga challenges, mga trials sa buhay natin, pero hindi niya kalooban na mawala ang iyong kapayapaan sa gitna ng mga pinagdadaanan nating ito. Amen. So if you want to experience perfect peace, tignan po natin kung ano yung sinasabi ng Bible. 3 bagay lang po, no? Unang-una po, perfect peace is the result. Resulta lang yan ng surrender. Amen. Perfect peace is the result of surrender. Amen. Psalm 46:10, sabi po dito, be still and know that I am God. Alright? Be still and know that I am God. The Hebrew word for be still is Rapha, which means to let go. So, sinasabi po dito, let go. Let it go. Bitawan mo. Huwag mong bitbitin. Huwag mong dalhin. Huwag mong suluhin. Drop it. To let drop. Forsake. Relax. Be calm. Yan po yung ibig sabihin ng be still, no? Let go and give it to God. Amen. Let go mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon, isuko mo sa Panginoon. Let it go and know. And know that God is sovereign. Pwede mong isuko yan kasi in control si God. Kasi sovereign si God. Kasi all-wise si God. All-knowing si God. All-powerful si Lord. Pwede mong isuko yan, pwede mong bitawan yan kasi faithful siya sa'yo. And know that He is God. Sino ba siya? Mabuti siya. Pwede mong bitawan yan kasi healer si God. Pwede, huwag mo nang bitbitin yan, huwag mo nang dalhin yan kasi miracle worker si God. Loving si God. Amen? Sino po dito ang mag-agree na kapag may pinagdaanan tayo kasama ang Panginoon at nagtuloy-tuloy tayo, di ba? Tapos pag nilabas tayo doon sa pinagdadaanan natin yon, mas nakikilala natin ang Panginoon. Di po ba? Yung dating pagkakaalam natin na God is good, ngayon bumibigat yung halaga. Bumibigat po yung pag sinabi natin, talagang may pinanghuhugutan, may pinanggagalingan kasi mas nakilala natin siya. Di po ba? Alam niyo po, the wisest thing you can do here on earth is to know Him. To know God. To get to know God. Ang kilalanin pa po natin siya. Dahil the more we get to know God, the more na nakikilala natin siya, mas madali pong isuko ang mga bagay na to. No? Alam niyo po, you will never ever surrender to a God you do not know.
Hindi ka susuko sa Diyos na hindi mo kilala. Ang hirap. Kaya nga po may mga nag-struggle no? Kasi hindi ganun kalalim ang pagkakakilala sa Panginoon. You will never ever choose God's ways, God's will over your will and ways kung hindi mo siya kilala, kung hindi mo alam ang plano niya, intensyon niya para sa'yo. You will never ever believe that He has a better plan for you until you experience and encounter the beauty of Jesus Christ. Amen? Kaya naman po napaka-importante that you get to know Him. Kilalanin mo siya. The wisest thing you can do here on earth is to know Him. Amen? That Jesus is so real. That His presence is so real. And the more na nakikilala mo siya, mas dumadali ang pagsuko, ang pagsunod, ang pagsamba. Sa totoo lang po, yung mga taong talagang malalim yung pagsamba, yun yung mga taong malalim din kasi yung pagkakilala sa Diyos Amen? Sabi po sa Daniel 11:32, but the people who know their God shall be strong. Yung mga tao pong kilala nila ang Panginoon, di madali mabuwal. Malakas yan sa lahat ng pagsubok. Matindi yan sa mga pinagdadaanan nila. And they will carry out great exploits. Kamangha-mangha po yung mga pwedeng gawin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen? So let all the thoughts you had coming into this time fall at the feet of Jesus. Lahat po ng bitbit natin, ibigay natin sa Panginoon lahat ng alalahanin, lahat ng dala natin, lahat ng bumabagabag sa atin, lahat ng mga talagang iniisip-isip natin. Slow down and recognize any stress. Meron po bang may mga stress pong bitbit dito? Slow down and recognize any striving. Lahat ng ikaw pa rin. No? Give it to Jesus. Give it to Jesus. Kadalasan po kaya tayo pagod, kaya tayo tuliro, kasi ang dami nating bitbit, ang dami nating iniisip, ang dami nating inaalala, and it doesn't have to be that way. Amen? Come to God and bring to the Lord what's weighing heavily on you. Your burdens, your fears, your doubts, your anxiety, and let go. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Let Him handle that situation. That anxiety about the virus, may panibagong virus na naman. Diba? That anxiety about your family, about your finances, about your future, lahat pong yan. Talagang bumabagabag sa'yo, ilagak mong lahat, isa-isa sa Panginoon. Sabi po sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen? Ibigay daw po natin lahat ng inaalala, nagpapabigat. Amen? Because He cares for you. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Kinreate po tayo hindi para bitbitin yan. No, kinreate po tayo para isuko ang lahat ng yan. Amen? Si Lord lang po makakapagbuhat ng lahat ng pasanin, bitbitin. He's our burden bearer. Amen? Kaya naman po, ang role lang natin ay ibigay lahat sa Kanya. Amen? Alam niyo po yung word na cast, yung casting, no? Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Yung word po na cast is an energetic word. No? The idea is throw it away from you. So talagang lahat na nagpapabigat sa'yo, ipipilitin mo. No? Bibigay mo yung lakas mo, yung concentration mo, yung focus mo para ilagak sa Kanya, ibigay sa Kanya. Amen? Sino po dito yung nakaranas na nagpipray ka naman pero after mo magpray parang mabigat pa din, parang nandyan pa rin, may anxiety ka pa rin. Ang tanong po, no, binibigay mo ba sa Diyos? O baka nagsusumbong ka lang sa Kanya? Di ba? Binibigay mo ba? O baka naman dinidescribe mo lang yung situation mo sa Panginoon? Ilagak mo. Throw it away from you and give it to God. The pressures and the burdens of your life are so heavy and difficult that it takes great concentration of effort to put them on Jesus. Kaya naman po, di ba, may mga panalangin na minsan nakakaiyak talaga. Di ba? Kasi malaki, mabigat yung nilalagak mo sa Panginoon Kaya may mga panalangin na minsan napapasigaw ka pa, napapagroan ka pa. Kasi pinibigay mo sa Panginoon yung bit-bit mo. Amen? So you throw it away from you and you give it to God. Amen? We choose worship instead of worry. We choose to pray instead of panic. We choose to operate in faith instead of fear. And when our world is crashing down around us, we stop and talk to the one who created the world. A heart filled with peace in place of a heart filled with anxiety, that's the exchange the Lord is proposing to you today. Amen? Gusto po ni Lord, palit kayo. Bigay mo lahat, ilagak mo lahat ng alalahanin, bit-bit sa Kanya, ibibigay niya yung kapayapaan niya sa'yo. Amen? Amen. Praise God. God is saying to us today, be still, let go, be calm, and know that I am God. In Him, nothing is impossible. Amen?
Sino po ba ang Panginoon? He can change everything, transform it all. Because He's the Almighty God. So let go and give it to God. And you will experience His peace. Perfect kind of peace. Amen. Praise God. Pangalawa po, perfect peace is the result of surrender. Pangalawa po, perfect peace comes from trusting God. Amen. Perfect peace comes from trusting God. Alam mo na talaga na itiwala mo na yan sa Panginoon. Ramdam mo na yung kapayapaan. Balikan po natin yung main text natin, Isaiah 26:3. You will keep in perfect peace. All who? Lahat lang daw po lahat na nagtitiwala sa Kanya. All whose thoughts are fixed on you. Lahat na nakatuon ang isipan sa Panginoon. Ang kapayapaan po at kapahingahan ay resulta ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? Ang kapayapaan at kapahingahan, gusto po ba natin yan? Yan po ay resulta ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Peace is the state of trust that everything concerning you is perfect according to His will. Ito yung nagtitiwala ka na lahat ng inaalaw niya, hindi niya inaalaw. Binibigay niya, hindi niya binibigay. Binawi niya, tinanggal niya, nilagay niya. Nagtitiwala ka na lahat ng yan according sa plano niya. Amen? According sa will niya. Peace is the state of no worrying or fretting about anything. It's a state of perfection where everything going on with you is going on perfectly and under control. Sa madaling salita po, ang kapayapaan ay nanggagaling sa alam mo na alam ni Lord ang ginagawa niya. Amen? Yan po yung trust no? Alam ni Lord ang ginagawa niya. Nagtitiwala ka na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Doon po nanggagaling yung peace, yung trust. So your peace is complete when it's fully dependent on Him. He freely gives it to you even in the midst of chaos. Ibibigay po niya yan kahit sa gitna ng malulupit, masasakit na mga trahedyo sa buhay natin. In Him, you're like that mother bird, hidden in the rock's cleft, behind the raging waterfall, fully at rest. Nakakapito-pito pa, di ba? Kahit ano pa yung nasa paligid mo. Amen? To emphasize the point, Isaiah wrote, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. So, yung nakakaranas po ng kapayapaan ng Panginoon, yung mga kaisipan po nila ay nakatuon sa Kanya. All whose mind is stayed on you. Alam niyo po kadalasan, almost always, you keep your mind stayed on whatever you are trusting. Di po ba? Laging laman ng isip mo kung saan ka nagtitiwala o kung sino yung pinagkakatiwalaan mo. Kadalasan po, kung saan o kanino tayo nagtitiwala, yun ang laman ng ating isipan. Lagi nating iniisip. Malalaman mo kung saan ka nagtitiwala base po sa kung anong laging laman ng isip mo. When we trust the Lord, we keep our mind stayed on Him. Kung siyang pinagkakatiwalaan natin, siya laman ng isip natin. Amen? And if we trust the Lord, it will show in our actions. Makikita po yan sa pananalita natin, sa kilos natin, but it will begin in our minds. Mag-start po yan sa isip natin, no? And ano po kaya ang laman ng isip ng mga taong nag-worry? Ang mga taong nag-worry po, kadalasan ang laman ng isip nila, anong mangyayari sa future ko? Paano na kaya to? Paano na yung grades ko? Paano kami mabubuhay? Saan namin kukunin yung ulam bukas? Anong plan B ko pag hindi nag-work ito? So makikita nyo po, the root of worrying is self-reliance. Ang iniisip niya kung ano yung magagawa niya, ano yung mabibigay pa niya. Ibig sabihin lang po, nasa sarili ka nagtitiwala kung ganyan ang laman ng isip mo. Amen. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Kadalasan may sarili tayong understanding sa kung paano mangyayari ang mga gusto natin. In all your ways, ito na, isipin mo si Lord, acknowledge Him, and He will make straight your paths. It is our nature to put our trust in something or someone. Nature po ng tao yan, ang may pagkatiwalaan. Even if it is ourselves, no? We have our own understanding po kadalasan ng mga paano mangyayari to, paano makukuha to, ayan, kung paano yung magiging buhay mo. At kapag po hindi nangyari, kadalasan, we become devastated, di po ba? We become disappointed. Bakit? Dahil sa totoo po, hindi talaga na kay Lord ang tiwala natin. Amen. Alam niyo po ba, na kani-kanina lang nung pinaupo ko kayo, binigay niyo yung buong tiwala niyo sa silyan nyong yan.
No? Buong tiwala, nilagak mo na hindi ako ilalaglag ng upuan kong to. Lumis siya. Di ba? Binigay mo yung tiwala mo. Ang sarap pong umuwi, lalo na pagpagod. Tapos hihilata ka sa kama mo, papatihulog kang ganyan. Yung kama mo, pinagkakatiwalaan mo. Ba't hindi po natin gawin sa Panginoon, di ba? Ilagak natin ang buong tiwala natin sa Kanya. Magpatihulog ka na nga sa Panginoon. Amen? Alam niyo po yung verse 5, yung word na trust po doon, that word, trust, in verse 5, means to lie helpless, face down. So ang itsura po ng isang taong nagtitiwala ay parang nakatira pa, subsob, nakatira pa. Na ang ibig sabihin, ang pagtitiwala sa Panginoon, ito po yung pagpapasakop. Ang pagtitiwala sa Panginoon, ito yung nagpapatalo ka na, Lord, wala akong kayang gawin kung wala ka. Lord, wala akong lakas kung wala ka. To lie helpless, face down. Wala ka ng ibang sinasandalan. Tanging si Lord lang. And that is trust. Amen. Psalm 20 verse 7, sabi po, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Amen? Some people trust in medicine. Some people trust in their bank accounts. Some people trust in their ability to negotiate. Some people trust in their intellect or charm. No? Sadly, lahat po yan pwede mag-fail, kaya hindi kanyan mabibigyan ng perfect peace. Pwedeng bukas kagising mawala na. Diba? O kaya, ilang araw lang, bawas na. No? But we trust in the name of the Lord our God, who will never ever fail, who will never leave us nor forsake us. Amen? Kaya naman po sa Kanya tayo lumalapit. Kaya naman po sa Kanya tayo nananalangin. Alam niyo po ba na isang itsura po ng pagtitiwala ay pananalangin? Every time we pray to the Lord, we are actually sending a message na, Lord, pinagkakatiwalaan kita. Ang pananalangin po ay pagtitiwala. Amen. Sabi po sa Philippians 4:6-7, do not worry about anything. Ito napaka-consistent talaga ng Bible, di ba? Do not worry about anything. Huwag kang mag-alala sa kahit anong bagay. Instead, ipanalangin mo. Nag-aalala ka? Ipag-pray mo. Pinag-pray mo ba? Pinag-pray mo ba? Mga inaalala mo. Tell God what you need. Sabihin mo sa Kanya, isa-isa. Lahat ng pumapasok sa isip mo, laman ng puso mo, lahat na nagpapabigat. And thank Him for all He has done. Huwag mong kakalimutan yung track record niya, ha? Kung paano siya naging tapat, naging faithful, naging mabuti sa'yo sa mga nagdaang mga panahon. Sabi po dito, no, manalangin. It's our job to pray. And it's God's job to produce results. Amen? Ang role natin, magtiwala, manalangin. Si Lord, ang role niya, ang kumilos, ang gumalaw, at sasagot ang Panginoon. May kapangyarihan po ang panalangin at nagdadala po ito ng mga kamanghamanghang resulta. No? Mga bagay na hindi po malalabas sa sarili nating lakas. Prayer lang talaga. Prayer is the most powerful activity we can do here on earth. Amen? Prayer works. Totoo po yung prayer. Powerful po yung prayer. Pwede bang pakitapik yung katabi mo, sabihin mo, remind mo, prayer works. Amen? Prayer works. And God answers prayers. So let God do the heavy lifting. Hayaan mo siya magbuhat ng mga bagay na mabibigat. Hayaan mo siyang pumasan. Forte niya yan. Amen? Burden bearer ang Panginoon. And sabi po doon, tuloy po natin yung verse, no? Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Pagkatapos mong isuko, ilagak, at pagkatiwalaan si Lord sa lahat ng yan, sabi po dito, then, bubuhos ang kanyang kapayapaan sa'yo. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Mabibigla ka na lang. Biglang luminis ang isip mo, gumaan yung pakiramdam mo, wala na lahat ng alalahanin. Dahil nandyan na yung kapayapaan. At pag nandyan yung kapayapaan, kahit pilitin mong isipin yung mga inaalala mo, hindi mo na maiisip. Ayaw nang pumasok sa isip mo. Amen? Lahat po na nakaranas na. Amen? Because His peace will guard. His peace will guard your hearts and your minds as you live in Christ Jesus. Pag sinabi pong guard, alam niyo yung ibig sabihin nito, to build a military garrison. Labanan po itong buhay. No? At ang dyablo, lagi po niyang pipilitin na makapagtanim ng takot, makapagtanim ng duda, ng pag-aalala sa puso't isip natin. Pero pag may peace, yan po yung papader sa puso't isip natin na walang makakapasok na kahit katiting na takot, kahit katiting na pag-aalala. Amen? He will build an impregnable wall around you. Amen. Alam niyo po, napaka-miserable ng isang taong nawalan ng kapayapaan. Amen. And the only way to get peace of God is to come to Him
surrender to Him, pray to Him, and trust Him. Amen. Hindi po natin yan makukuha sa pagsinghot ng oil or pag-inom ng mga pampatulog. Sa panalangin yan. Panalangin na may pagsuko, panalangin na may pagtitiwala sa Panginoon. James 5:16, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Sasagutin ka ng Panginoon. Huwag kang titigil sa pagpipray kasi sinasagot ni Lord ang mga panalangin. Amen? Kung wala pa yung sagot, tuloy-tuloy ka lang hanggat hindi mo makita ang pagkilos ng kanyang kamay. Amen? Matthew 7:7, ask and the gift is yours. Seek and you'll discover. Knock and the door will be opened for you. For every persistent one will get what he asked for. Every persistent seeker will discover what he longs for. And everyone who knocks persistently, para sa mga hindi tumigil, para sa mga hindi sumuko, para sa hindi mga bumigay, will one day find an open door. Amen? Ask. Not ask one time. Marami po kasi, Lord, ito yung pinagdadaanan ko, pagpalain mo ako, bigay mo to, Lord God, kailangan ko talaga, Lord. And after that, wala pang nangyayari. Humihinto na, naghahanap na ng ibang pwedeng sandalan, naghahanap na ng ibang pwedeng paraanan. Amen? Not just one time. Not ask one time. Alam niyo po yung Greek present tense na ask, it means ask and ask more. And then keep on asking. And when you are worn out, start asking all over again. That is the meaning of ask. Amen? Ulitin ko po. Ask and ask more. And then keep on asking. And when you are worn out, start asking all over again. Huwag kang hihinto hanggat hindi mo nararanasan yung sagot. Nakikita yung kamay ng Panginoon dahil sasagot si Lord. Amen? Tapat siya na sumagot sa ating mga pananalangin. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. As we fix our minds on Him, as we trust Him alone, He acts. Amen? Kumikilos po siya on our behalf to keep us in perfect peace. Amen? Perfect peace can never be found in trusting in anyone or anything other than Him. Di po natin makukuha yung perfect peace kahit sa anong yaman, bagay, powerful people, influential people. Hindi. Health, finances, career, education, other people or relationships, and every other option we may choose to put our trust in will fail to provide the peace we long for. Lahat ng yan, hindi po natin pwede sandalan. Amen? Jesus alone is both worthy of our trust and able to provide perfect peace. Amen. Sabi po sa Isaiah 40:29-31, He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Even the youths na para bang hindi nauubusan ng lakas shall faint and be weary. And the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Lahat ng naghintay sa kilos ng Panginoon, lahat ng naghihintay sa panalangin, shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. This inspiring verse po says that if we wait upon the Lord, our strength will be refreshed, no? And we will have inexhaustible energy po that will empower us to move forward, no, without becoming tired. Yung word po na wait, the word wait in Hebrew is kava, which means to bind together like a cord. Whenever you are praying, then hinihintay mo ang sagot ng Panginoon, tuloy-tuloy ka sa panalangin. Pag sinabi pong you're waiting on the Lord, it means to bind together like a cord. Ibig sabihin po, you are twisting yourself around God. Habang naghihintay ka, wala pa yung sagot, ipulupot mo palalo ang sarili mo sa Panginoon. Isiksik mo palalo yung sarili mo sa Panginoon. Ilapit mo palalo. Huwag kang aalis dun sa presensya ng Panginoon. Twist yourself around God. And when you do, your strength is renewed. Amen? You will mount up with wings like eagles. You will run and not grow weary. You will walk and not faint. Amen. Praise God. 2 weeks ago po, nagkasakit po kami ng aking son. 1-year-old pa lang po siya, si Tad. Nagkasakit po kami. Dahil 1 taon pa lang po siya, hindi po niya kinaya yung nilalagnat po kami that time. So, nagka-seizure po siya. So, yung first time was a blank stare for how many minutes? And matigas na po siya. Kala namin, wala na talaga. And then, naging okay po siya. Pero, it happened twice. So, sinugod po namin siya sa hospital dahil shake na po siya. And then,
nakapikit na. So, sinugod po namin siya sa hospital. And then, pag po pala bata yung na-hospital, no, talagang kawawa. Traumatic for them dahil daming tusok, iyak po siya ng iyak, sigaw siya ng sigaw na first time kong makita na ganun yung pagsigaw. Dahil di po nila makita minsan yung ugat niya, so tatry dito sa kabila and then napaka-traumatic lang po talaga for them. Actually, yung time po na nagstay kami doon, pag may papasok na tao sa room, humiyak na siya agad kasi kala niya kukunan siya ng dugo, tutusukin po siya. No, so mula doon sa swero sa kaliwa, naging kanan, naging sa paa. Dahil sa likod niya, nasa paa na, nag-pray siya, lumuhod. Natanggal ulit. So, ang ano lang po, talagang napakahirap lang talaga for the kids pala na ma-hospital po. Pero yung time po na nag-seizure siya, the Lord was speaking to me. Siyempre po, wala ka namang ibang gagawin kundi mag-pray, di ba? Dahil hindi mo alam yung nangyayari. But the Holy Spirit is encouraging me and telling me, hindi ko kayo pababayaan. Yun lang po yung naririnig ko sa Panginoon, hindi ko kayo pababayaan. And the Holy Spirit is reminding me of the verses about God's faithfulness, God's promises of healing and protection. Yun po yung mga paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. And then, kinailangan po niyang admit. So, nandun po kami, and then I prayed to the Lord, and I received Psalm 34:4. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. No? So, dahil po 2 beses siya nag-seizure, kinailangan po niya ma-EEG to detect neurological condition. Baka may something po na sa brain niya, like epilepsy, mga ganyan. So, 2 days po kami doon, at praise God, bumaba naman yung lagnat niya, nawala po. Pero, kinailangan po naming umuwi at bumalik na lang for the EEG. So, nung nakauwi po kami, nilagnat po siya ulit. At this time, mataas na naman ang lagnat niya. And wala na naman tulugan ito. No? So, kauwi po namin, may ano pa po siya, yung parang may pumipitik pa po siyang gano'n. Parang nanginginig siya. And ako, pag nakikita ko yun, kinakabahan ako, baka mag-seizure na naman, parang gano'n. And we just realized na yun po pala yung trauma sa mga tusok at sa iyak ang nangyari po sa hospital. So, pag talaga nakatingin ka na sa sitwasyon mo, manghihina ka. Amen? So ako po, nakatingin na ako sa anak ko, kaya nang hihina ako. Sabi ko, kailangan ko mag-pray. So nanalangin po ako. Sa isa ko pong sinuko, lahat ng mga takot, lahat ng mga bit-bit ko. And may mga panahon na mahirap, di ba? Kasi madikit Ayaw maalis ng maalalahanin. Pilit na sumisiksik yung paano kung. No? And then the Lord spoke to me on Psalm 17:7. Sabi po niya, I will show you my unfailing love in wonderful ways. And I will deliver you, rescue you with my mighty power. Those who seek to, refuge from their enemies, I will answer you. Sabi po ng Panginoon. And then I just heard the Lord na clear ang result. Sabi ni Lord, clear ang result. So pumayapa po talaga ako. No? Nawala lahat. Kahit gusto kong isipin ulit yung mga inaalala ko, hindi ko na maisip. Ayaw na pumasok. So, ang bitbit ko lang po, clear ang result. Sabi ko po sa asawa ko, clear ang result. Gusto lang tayong test ni Lord para sa atin yun. Sabi ko, so tomorrow, let's go, pa-test na tayo. Pa-test po namin si Tad. So kinabukasan nilalagnat pa rin po siya. Bumalik po kami sa hospital para sa EEG. And then, ang sabi po nandoon ay, Saturday po yun, no? Sabi niya, lalabas ang result sa Monday. So sabi ko, Monday pa? Monday pa po, parang ang tagal naman ng 2 araw para sa isang nanay na naghihintay ng relief, di mo ba? So Monday pa, okay, sarado daw po sila ng Sunday. So Sunday, okay pa. Pray, and then seek the Lord, and bless the kids. So Monday morning, no result. Monday afternoon, no result. Monday evening, no reply. Dahil nag-chat na po ako Nasaan na po yung result? Walang reply. And then, nung kinagabihan pong yon, my heart starts to be filled with fear. Hindi ko po maikaila na pumapasok yung fault mo to Dapat, ganito. Baka dalhin niya yan habang buhay, baka may makita sila dun sa recording, etc., etc. So, naramdaman na po ng husband ko yon dahil naiirita na ako sa kahit anong nangyayari sa bahay namin.
And then sabi ko lang, wait lang, kailangan ko mag-pray. Wait lang, mag-pray muna ako. Ilang araw ko ng bit-bit to, sabi ko po sa kanya. So I prayed to the Lord. And again, isa-isa nilalagak, Lord. Ito po yung mga nasa isip ko. Ito po yung mga kinakatakot ko, inaalala ko, mga duda na pumapasok sa akin. And then I just heard the Lord. Isaiah 54, sabi lang niya, your enemies will stay far away from you. You will live in peace, and terror will not come near. If any nation comes to fight you, it's not because I sent them. Whoever attacks you will go down in defeat. Sabi po niya, no weapon formed against you will prosper. Amen? The weapon may be formed, but it will not prosper. And the next verse, actually po, ito yung nag-release ng lahat ng mga bit-bit ko that time. Kasi di ba sabi ko nga po sa inyo, napupuno na ako ng mga, I'm condemning myself already. And then alam niyo po yung next verse, sabi po niya, you will silence every voice raised up to accuse you. These benefits are enjoyed by the servants of the Lord. And then I just felt that perfect peace na talagang bumalot po sa aking puso't isipan. And sabi ko, okay na ako. Okay ka na. Sabi niya, okay na. So the next day, Tuesday, we received the result at clear po ang result. No abnormalities seen during the recording. God is so good. Amen. It would be just as He said. Kung ano sinabi ng Panginoon, tutuparin niya. Yun ang mangyayari. Hindi mababali ang pangako niya. Napaka-faithful lang po ni Lord from day one. Yung kapag ka mananalangin ka, tapos sasagutin ka niya, bibigyan ka niya ng pangako, panghahawakan, lilinisin niya yung isip mo, puso mo, tutulungan ka niya. I have humble realizations of what happened. First po is God is faithful to His word. Isa siguro yun sa mga realization ko talaga. Although, parang tagal-tagal na nating naririnig yun. Parang alam ko na yun, di ba? Siguro nga po, ilang beses ko pang nasabi while preaching yung God is faithful to His promises. God is faithful to His word. But this time, dahil pinagdaanan nyo ng Panginoon, tinawid ka niya, iba ang lalim pag sinabi mong God is faithful. Iba ang lalim pag sinabi mong God is good kasi mas nakilala mo kung sino siya. And then of course, kapag dumadaan ka ng ganyan, di ba, i-assess mo yung sarili mo. I-assess mo yung faith mo, di ba? So kumbaga ako po personally, parang sa pagsusulit na to, pasang-awa lang ako. Sabi, poor performance. No? Na-realize ko lang po na kapag okay lahat, dapat lalo po tayo manalangin at lalo po tayo magdepende sa kanyang salita. Kasi sa ayaw at sa gusto po natin, dadaan tayo sa mga pagsubok. Dadaan po tayo sa masasakit o mas masakit pa kaysa dito. Mga bagay na hindi natin makontrol, katulad ng buhay. Amen? At sa mga panahong yon, wala tayong ibang bubunutin, kundi yung karanasan natin sa panalangin at yung mga salitang nanggaling lang po sa Kanya. Amen. Kaya naman yung mga pinag-uusapan po natin lately, hindi lang yan, task and obligation and checklist natin. Hindi. Sa totoo lang po, itong mga to, ito yung mga bit-bit natin. Kapag dumaan na tayo ng bombahan, ng giyera sa buhay natin, para makatulog tayo na mahimbing, may bit-bit tayong pangako mula sa Panginoon. Amen? Amen? So, first, perfect peace is the result of surrender. Perfect peace comes from trusting God. And lastly po, perfect peace is found in Christ alone. Amen? Wala po sa sitwasyon. Hindi po garantiya na pag umayos ang sitwasyon mo, magkakapis ka. Hindi po garantiya na pag dumami ang pera mo, magkakapis ka. Wala yan sa sitwasyon, sa tao na kapaligid sa'yo, o sa mga bagay na meron ka. John 14:27, sabi po dito, I leave the gift of peace with you, my peace. Ang binibigay po ng Panginoon sa atin, hindi sa kung anong klaseng peace, yung peace niya mismo. Not the kind of fragile peace given by the world, but my perfect peace. Don't yield to fear, kaya wag kang bumigay sa takot or be troubled in your heart. Huwag kang mag-alala. Instead, be courageous. Peace has a name. Peace is a person, and His name is Jesus. Amen? The Bible affirms po that Jesus is the Prince of Peace. He's the very definition of stability. Amen? In Him, there's no variation or shadow of turning with Him. Sabi po sa Bible, He does not change like shifting shadows. Hindi siya nagbabago. Hindi siya pabago-bago. No? Sabi po ni Lord, my peace I give you. Ibig sabihin po, yung kapayapaan niya, yung binibigay niya sa atin.
Kapayapaan po sa loob na hindi naaapektuhan kahit anong external na problema ang nasa labas. Yung kapayapaan po na nakakatulog sa gitna ng bagyo, ganyan yung klase ng peace na meron si Jesus, di ba? Kaya kapayapaan po na nanggagaling dun sa malalim na pagtitiwala niya sa kanyang Ama na nasa langit. Amen? There's no need to fear or worry as the rest of the world if you are in Christ. Pag nasa Panginoon po tayo, ito po yung nilalakaran natin araw-araw. Malalim na kapayapaan na nanggagaling po sa Kanya. Amen? If you have Him in you, the Prince of Peace, He garrisons. Siya po ang pumapader sa iyong puso para hindi pasukan ng takot. Siya po yung pumapader, pumoprotekta sa iyong isip para hindi pasukan ng pangamba. Amen. Jesus is the perfect peace. Amen. Sige po, tatayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ngayong oras pong ito, bakit hindi po natin ilagak isa-isa lahat ng mga bit-bit natin, alalahanin natin? Tama na ikaw ang nagdadala. Kaya wag mong hayaan na mabuhay ka sa pagod, pagkatuliro. Pwede mong ilagak lahat yan. You were created to surrender, not to carry those burdens. Role ni Lord ang bumitbit sa lahat ng mga iniisip at inaalala mo. Lord, lumalapit kami sa iyo na may pagsuko, pagpapakumbaba, at pagtitiwala. Nagtitiwala kami hindi sa aming kakayahan, hindi sa aming lakas, hindi sa aming pangalan, hindi sa kung anong meron kami. Pero nagtitiwala lang po kami sa pangalan mo, Lord. Wala kaming ibang sasandalan, kundi ang pangalan mo, Jesus. Naniniwala kami na mabuti ka, makapangyarihan ka. Walang imposible sa'yo. You are sovereign, you are loving, all-powerful, and all-wise. And you deserve all worship, Lord. You deserve our trust. You deserve our surrender, Lord God. Maraming salamat po ngayong oras na to. Alam ko bumubuhos ang kapayapaan. Pinapalitan mo ng matinding, malalim na kapayapaan ang lahat ng takot. Naglalaho, Panginoon, ang lahat ng pag-aalala, ang takot sa aming puso't isip. Sambahin po natin ang Panginoon. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lihim. Hallelujah, Lord. We put our trust in you. We surrender to you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus, the Prince of Peace. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Gusto ko pong samantalin ng pagkakataon na to na anyayahan ang lahat ng wala pang personal na relasyon sa Panginoon. Alam niyo po,
nagsisimula po ang kapayapaan sa pagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Napakahirap po magkaroon ng payapang puso't isip kung hindi po maayos ang relasyon natin sa Kanya. Kaya yun po yung unang gustong ayusin ng Panginoon, ang relasyon mo sa Kanya. At bubuhos ang kapayapaan na hindi mo ma-explica sa iyong buhay. If you're that person ready to surrender everything to the Lord and receive Him as your Lord and Savior, just pray this simple prayer with us. With all your heart, sabihin nyo lang po, Dear Lord Jesus, lumalapit po ako sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako, linisin niyo po ako, at bigyan ng bagong buhay. Mula sa araw pong ito, gumagawa po ako ng desisyon na isuko ang buong buhay ko sa iyo at tanggapin po kayo bilang aking Diyos at personal na tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Mamahalin ko po kayo. Sasambahin ko po kayo. Susunod po ako sa inyo at paglilingkuran ko po kayo sa pangalan ni Jesus. At lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Praise God. Woo! Shalom, shalom, church. Amen. Praise God po for that powerful word. Pwedeng palakpakan naman po natin si Lord. Praise God. We would love to know your preaching highlights. Comment lang po kayo dyan kung ano po yung pinaka nag-strike sa inyo while listening to the Word of God. I want to share to you my personal highlight. Marami man po ang ibigay sa atin ng mundo ng mga temporary source of rest and peace. But let's not forget that Jesus Christ, He is our own peace. He has a name and His name is Christ Jesus. So, ibigay po natin ang ating best para po sa paghanap sa Kanya, pagsistik sa Kanya, and with that, we will experience perfect peace. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. And just in case po you wanna give your tithes and love offering, on your screens right now, i-flash po namin ang aming mga QR code. I-scan nyo lang po yan at madidirect po ang inyong tithes and love offering. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. I want to turn you over once again to Pastora Venus right now for our closing prayer and benediction. Sino po ang payapa ang kanilang puso't isip ngayong oras na to? Praise God. Lift your hands po. I want to bless you with the word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you and give you perfect peace. The Lord bless your hearts. The Lord bless your families and your loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.